Kung magkakataon baka itong San Miguel Beer ay pumasok sa isang trade kasama itong Converge Fiber Xers at mukhang interesado sila na makuha itong big man ng Converge na si Ben Phillips na hanggang ngayon ay hindi pa naglalaro dito sa Converge Fiber Xers. Hindi pa maliwanag kung kailan maglalaro si Phillips pero ang rights nito syempre ay nandito sa Converge dahil sila ang nag-draft dito. Ang huling balita, Disyembre daw maglalaro si Phillips pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin. At baka sa Enero na ito. Pero gusto ng San Miguel na makuha si Phillips bilang big man na papalit dito kay Mowala Tautua. At yan ngayon ang inaabangan natin kung papayag dito Converge Fiber Xers. Dahil mukhang ang San Miguel ay determinado na magbigay daw ng offer dito sa Converge para makuha ang nasabing player. Hindi pa natin alam kung sino ang bibigyan ng SMB, posible na si Mowala Tautua. Straight up palitan ng mga big men ang mangyayari dito. O baka naman guard ang gustuhin ng Converge. Dahil sa ngayon ang Converge, ang dami na nilang mga big men na hindi naman nagagamit. Kabilang na dyan ito si Jeyo Ambohot na halos wala pang playing time na nakukuha. Dahil syempre nakafocus ngayon ang Converge na bigyan ng minuto si Justin Baltasar. So ito abangan natin. Baka kung sakasakali either si Jeyo Ambohot or si Ben Phillips ang makuha ng San Miguel. Kasi sa totoo lang parehong kailangan ng San Miguel ng isang backup center kay Junmar at isang stretch 4 na power forward katulad ni Andreas Cahilig. So ito aabangan natin kung mangyayari nga sa SMB. Ang importante para sa San Miguel ayon dito sa mga insiders ay mapalakas yung kanilang lineup dahil nakita naman natin nag-i-struggle sila kapag athletic yung nakakalaban katulad nitong Eastern at asahan natin na sa susunod na laban ng SMB, Barangay Ginebra, magiging mabigat yan ulit lalo na at nag-adjust pa rin ng San Miguel dito sa bago nila na import. Mukhang maliwanag na itong si Jamie Malonzo ay babalik na dito sa Barangay Ginebra sa Enero. Ang tanong na lamang ay kung aling game siya makapaglalaro. Ang first game ng Ginebra sa Enero ay kontra sa San Miguel at hindi natin natitiyak kung maglalaro na dyan si Malonzo o hindi. Pero sinabi ni Coach Tim Cone, early, siguro mga mid-January at the latest makakabalik na si Jamie Malonzo. So good news yan sa Ginebra. Ibig nito sabihin lalong lalalim yung front court ng Ginebra dahil nandiyan pa si Troy Rosario, si Japet Aguilar at asahan din natin na babalik na si Isaac Go. So ibig nito sabihin mukhang mawawalan talaga ng minuto ito si Ben Adamos. Kaya asahan natin na ito ite-trade na eventually ng Barangay Ginebra dahil hindi naman siya nagagamit at kilala naman si Coach Tim Cone sa kanyang mga short rotation. So hindi na nakapagtataka na itong si Adamos ay mapunta dito sa Terra Firma. Dahil ang Terra Firma ngayon ay nangangailangan ng center. Nagretiro na itong si Christian Stan Hardinger at ang center na lang nila itong si Kmar Carino. So abangan na lang natin kung ganyan nga gagawin ng Barangay Ginebra na ite-trade si Ben Adamos dito sa Terra Firma Jeep. Ang tanong na lamang ay kung sino magiging kapalit. Posible na maging kapalit niyan of course yung first round draft pick ng Terra Firma. Pero sa tingin ko baka hindi sapat na si Ben Adamos lang ang ipapalit nila dyan. Baka magdagdag pa sila ng ibang player. So yan ngayon ang aabangan natin dito sa Barangay Ginebra kung sino na yung mga players na ganun ang gagawin nila. Ite-trade kasama ni Ben Adamos. So sa ngayon itong Barangay Ginebra kahit man hindi pa kaagad-agad makabalik si Malonzo kontra SMB, maganda ang posisyon nila dahil maliwanag na nag-fit in kaagad itong si Troy Rosario at maganda rin ang nilalaro. Of course, ni Justin Brownlee, inaasahan na natin yan. Pati na yung ibang players ng Barangay Ginebra. So kahit na mas matangkad yung import ng mga kabilang koponan, nakita natin na kaya namang makipag-match up pa rin ng Barangay Ginebra dahil mahusay talaga na mag-strategize itong si Coach Tim. Posible nga kaya na itong Magnolia Chicken Templados ay palitan pa rin si Ricardo Ratcliffe kahit na maganda ang nilalaro nito. Ito ngayon ang isa doon sa mga tinatanong ng mga sabihin nating mga fans ng Magnolia. Dahil naiisip na nila na mukhang itong coaching staff ay walang balak palitan talaga si Chito Victolero kahit na ito ay matalas na nababatikos dahil hindi makapanapanalo ang Magnolia. Sa ngayon kasi ang balita mukhang may malakas pa rin daw o naniniwala pa rin ang management sa kakayahan ni Victolero kaya hindi ito papalitan. So malamang ang mangyari dito ay kumuha na lamang ng bagong import ang Magnolia na ipapalit kay Ricardo Ratcliffe. At yan ay magiging sayang dahil maganda naman ang nilalaro nito si Ricardo Ratcliffe para dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya nga sabi ng iba kung papalitan si Ratcliffe, hindi naman nakasisiguro Magnolia na yung papalit sa kanya ay magiging maganda ang performance. Baka mas masama pa nga at hindi maganda ang may dulot dito sa team.
At least kay Ratcliffe, sigurado ka kung ano makukuha mo. Nakita naman natin, bawat game, pinapakita talaga niya kung ano ang kaya niya i-contribute dito sa koponan ng Magnolia. Kaya sa ngayon, dito natin masasabi talaga na kinakailangan na ng Magnolia na gumawa ng paraan at magdesisyon. At kung magkakaroon ng changes sa Magnolia, sabi nga nila hindi naman dapat talaga yung import ang palitan kung hindi yung coach. Maski na yung mga trades na posible sa Magnolia, yes, alam natin posibleng mangyari yan. Pero sa tingin nga ng karamihan, hindi naman yung mga pagte-trade ng player ang talagang issue kung hindi yung coach mismo. So ang aabangan natin dito sa Magnolia kung matutuloy nga yung kanilang binabalak na pagpapalit dito kay Ricardo Ratcliffe at kung sino ang kanilang kukunin. Dahil sigurado na magiging malaking issue yan para dito sa Magnolia Chicken Templados, lalo na kung in case na hindi maging mahusay yung ipapalit nila dito kay Ratcliffe, baka lalong lumugmok yung record ng Magnolia, kaya kinakailangan maging maganda ang kanilang desisyon. Ang tanong ng karamihan ngayon, hanggang kailan kaya papayagan ng PBA na manatili itong Terra Firma Jeep dito sa liga? Dahil nakita naman natin na hanggang sa ngayon ay wala pa rin sila na naiko-contribute na masasabi natin na mabuti dito sa PBA, dahil kita naman sa record nila kung ano nangyayari. At yan ay tuwing bawat conference, actually ganyan ang nagiging sitwasyon nila at namimigay ng mga top players sa draft picks. Lahat naman alam na ganyan ang ginagawa ng Terra Firma, pero nagbubulag-bulagan pa rin ng liga. So ang tanong ngayon, ano kaya ang balak gawin ng PBA dito sa Terra Firma? Hahayaan na lang kaya nila na ganyan na lang ang mangyari? Actually, hindi lang Terra Firma, maski itong Northport, Batang Pier at Blackwater Bossing ay ganyan din ang ginagawa, namimigay ng mga top players at draft picks. So, ang tanong nga nila, ba't ba yung pinapayagan ni Commissioner Willie Marcial? Sa totoo lang, hindi naman si Commissioner Willie Marcial ang problema dyan, kung hindi ang PBA Board of Governors. Dahil ang kapangyarihan ng PBA ay nandito sa Board of Governors. Ibig sabihin, walang mai-approve na batas para sa liga kung walang approval ng board. So, ibig sabihin, kahit gusto ni Commissioner Marcial na baguhin ang ganito sitwasyon, kapag walang approval ng board, ay hindi yan mangyayari. At alam naman natin na majority ng board ay nasa SMC. Ibig sabihin, dahil 5 ang teams ng SMC dyan, San Miguel, Magnolia, Ginebra, Northport at Terra Firma. At kadalasan, kakampi rin nila itong MVP group, itong NLEX, Meralco, TNT at Blackwater, dahil ng MVP group, gumagawa din ng mga farm trades. Kaya malamang ang nagiging independent team na lang dyan ay itong Converge, Phoenix at Rain or Shine Elasto Painters. Kaya yan ang nagiging sitwasyon ngayon dito sa PBA. Kaya unless magkaroon ng pagbabago sa power structure ng liga, asahan natin na mananatili pa rin dyan hanggang sa huli itong Terra Firma. Shout out kay Dalmacio de Guzman, Joseph Pineda, Malyari Mascarillas, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si Anthony Alon family, Jonel Alagon at Silino Valles family, Katsakino Dukusin, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ireneo Salangsang, Michael D, Dexter Domer, Edwin Carmona Jr., si Enju at ang iba pa nating mga taga-subaybay.